6:20 pa lang ng umaga, nababalot pa ng manipis at malamig na hamog ang kalangitan ng Seoul. Pero ang bakuran ng Ministry of Education ng South Korea ay puno na ng mga reporter. Dose-dose ng mga kamera ang nakatutok sa isang podium na may puting tela kung saan isang mikropono ang nag-iisang nakatayo sa gitna ng matatalim na ilaw. Ang mga bulungan ay mabilis at ang tunog ng mga takong ay umaalingaw-ngaw sa malaking bulwagan. Walang nakakaalam kung bakit nagpatawag ng bigla ang press conference ang ministeryo sa ganitong oras. Ngunit lahat ay may kutob na may malaking nangyari. Ilang minuto lang ang nakalipas. Sa social media ng Korea, isang system notification ang patuloy na lumalabas. Isang video ng isang hapunan sa Pilipinas ang umabot sa 2 milyong views sa loob ng 8 oras mula nang maipost, gamit ang mga keyword na Pilipinas, aral sa pagpapakatao. Nagulantang ang komunidad ng mga estudyante. Marami pa ang hindi nakakapanood, ngunit sapat na ang makita ang mga nagliliyab na pulang headline para magkagulo ang buong bansa. Hindi ito K-pop scandal, hindi political issue, hindi diplomatic incident. Isang hapunan mula sa Pilipinas ang nagpaiyak sa mga kabataang Koreano at nagpatulala sa mga nakatatanda sa harap ng kanilang mga screen. Sakto 7:00 ng umaga, bumukas ang pinto ng conference room. Lumabas si Minister of Education John Hoon-sik. Mas seryoso ang kanyang mukha kaysa sa dati niyang mga pagharap sa publiko. Sa likod niya ay ang kanyang mga senior advisor, kasama na ang presidente ng Seoul National University. Biglang tumahimik ang paligid na para bang may lindol na darating. Sabay-sabay na tumayo ang mga reporter. Ang mga flash ng kamera ay kumislap na parang kidlat sa kalangitan. Yumuko ng malalim ang ministro at nagsalita sa isang mababang tinig, medyo paos, na tila galing sa isang gabing walang tulog. Magandang umaga sa lahat. Ngayon, ang buong South Korea ay nasa isang estado na matatawag kong pagyanig. Isang video na nagpapakita ng hapunan ng isang pamilyang Pilipino ang nagpaiyak sa milyon-milyong estudyante at magulang sa Korea kagabi. At kailangan naming pag-aralan muli ang maraming bagay. Nagkagulo ang buong bulwagan. Itinaas ng ministro ang isang tablet. Sa screen, nakapos ang imahe sa eksaktong sandali kung saan 3 estudyanteng Koreano ang nakaupo sa paligid ng isang mesang Pilipino na umuusok pa habang ang kanilang mga luha ay tumutulo sa kanilang mga mangkok ng kanin. Sa tabi nila ay isang Pilipinang ina na may mabait na ngiti at mga kamay na may mga kalyo. Nagpatuloy siya sa mababang boses. 30 minuto ang nakalipas, pinanood ko ang buong video na ito. Aaminin ko, kahit ako ay hindi napigilang maiyak. Isang reporter ang nagtaas ng kamay. Ginoong Ministro, bakit ang isang hapunan sa Pilipinas ay nagdulot ng ganito kalaking reaksyon? Isa lamang itong student exchange activity, hindi po ba? Huminga ng malalim ang ministro at sinabing, hindi. Nagkamali tayo ng malaki at nagkamali tayo tungkol sa Pilipinas. Muling nagulantang ang buong bulwagan. Dahan-dahan niyang binasa ang pinakasikat na linyang kumakalat mula sa video. Ang Pilipinas ay isang bansa na dapat nating pag-aralan ng may buong pagpapakumbaba. Hindi ito salita mula sa isang international scholar o isang politiko. Ito ay salita mula sa isa sa ating mga estudyante. Isang estudyanteng bumalik mula sa Iloilo pagkatapos ng 7 araw. Nanigas ang hangin. Tumayo ang presidente ng Seoul National University. Isang bagay na hindi pa nangyayari sa press conference ng Ministry of Education. Inayos niya ang kanyang salamin, bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Ang mga estudyanteng iyon ang pinakamahuhusay. Sila ang mga mukha na inaasahan naming magiging yaman ng ating bansa. Ngunit sa isang hapunan lamang sa Pilipinas, kinailangan nilang tanungin ang tunay na halaga ng kaligayahan, ng pagmamahal sa kapwa, ng kabutihan. Iyon ang nagpagising sa amin. Sunod-sunod ang mga tanong. May nawala ba sa South Korea? Ano ang mayroon sa Pilipinas na nagpaiyak sa ating mga estudyante? May plano ba ang gobyerno na mag-imbestiga o makipag-usap? Itinaas ng ministro ang kanyang kamay para patahimikin sila. Sinabi niya, ngayon, hindi tayo mag-iimbestiga. Tayo ay matututo at matututo tayo mula sa Pilipinas. Tumahimik ang buong bulwagan. Hindi pa sila nakarinig ng isang mataas na opisyal ng Korea na umamin nito sa harap ng media
Nagtapos ang ministro sa isang pangungusap na tila isang pako na ibinaon ng malalim. Sa mga darating na araw, iimbitahan namin ang grupo ng mga estudyanteng bumalik mula sa Pilipinas para direktang makausap. Gusto naming marinig kung ano talaga ang nangyari sa Iloilo. Dahil marahil, matagal na nating hindi tinitingnan ang sarili nating mga puso, muling kumislap ang mga flash. Nagunahan ang mga reporter na magtanong at milyon-milyong Koreano ang naghihintay ng sagot. Ano ang ginawa ng Pilipinas sa pamamagitan lamang ng isang hapunan na yumanig sa buong bansa natin? Ako si Park Min-jun, 22 taong gulang, isang graduating student ng economics sa Seoul National University, ang lugar na itinuturing na pabrika ng mga diamante sa South Korea. Sa bansang ito, maaaring hindi mo kilala ang Pangulo, ngunit tiyak na alam mo ang aking universidad dahil sinumang makapasa rito ay itinuturing na elite. Ang kinabukasan ng bansa, isang taong hindi pwedeng mabigo. Lumaki ako sa isang tipikal na middle class na pamilya sa Seoul. Ang aking mga magulang ay mga government employee, abala mula bago sumikat ang araw hanggang sa umilaw ang mga poste sa gabi. Ang hapunan ng pamilya para sa amin ay isang luho tulad ng summer vacation. Bawat isa ay may sariling schedule, sariling pressure, isang maliit na screen na pagtataguan, at isang malabong takot na kung mahuhuli ka ng isang hakbang, tatapakan ka ng mga nasa likuran mo. Mula pagkabata, itinuro sa akin ang isang bagay na hindi nagbabago. Kailangan mong lampasan ng iba para mabuhay. Natuto ako ng Ingles bago pa man ako matutong magtali ng sintas ng sapatos. Nag-aral ako para sa mga entrance exam bago ko pa malaman kung anong subject ang gusto ko. Kabisado ko ang mga ranking sa exam tulad ng pagkabisa ko sa pangalan ng aking mga kaibigan. At lumaki ako sa mga numerong malamig, ngunit siyang pamantayan ng buhay sa aming lipunan. 0 GPA, 990 TOEIC score, 3 internship sa mga malalaking korporasyon, average na 4 na oras na tulog bawat gabi, at 0 minuto para tanungin ang sarili ko, masaya ba ako? Sa Seoul, hindi kami nabubuhay. Kami ay tumatakbo. Isang hindi nakikitang karera na napakatindi, na kapag huminto ka para huminga, libu-libong kalaban sa likod mo ang yuyurak sa iyo sa isang iglap. Naniwala ako noon na normal iyon. Ang aking kwarto sa dormitoryo ng universidad ay laging may ilaw hanggang 2 o 3 ng madaling araw. Sa mga oras na iyon, sa labas ng hallway, maririnig mo minsan ang mabilis na mga yapak ng mga kaibigan kong may hawak na kape papunta sa library para mag-aral magdamag. Lahat kami ay mga kabataang may talento, matalino, may kakayahan at pagod na pagod. Kung tatanungin mo ako kung ano ang pangarap ng kabataan, hindi ko alam kung paano sasagutin. Ang alam ko lang ay ang plano ng kabataan at sa planong iyon, lumitaw ang biyahe sa Pilipinas bilang isang maikling linya. Sumali sa exchange program para sa dagdag puntos sa CV. Wala akong interes sa kultura ng Pilipinas at lalong hindi ako mausisa sa buhay ng mga tao roon ni hindi pa ako nakakapanood ng isang travel video. Para sa akin, ang Pilipinas ay mga pira-pirasong imahe mula sa mga lumang aklat noong high school, mga palayan, mga sombrero, digmaan, mga batang nakayapak, isang bansang hindi pa maunlad. Pumunta ako sa Pilipinas hindi para matuto. Pumunta ako para magdagdag ng isang magandang linya sa aking resume na ipapadala sa Samsung o Hyundai. Lahat ng batiputpitang estudyante sa grupo ay ganoon din. Pinili namin ang Pilipinas dahil ito ang pinakamura, pinakamaikling biyahe at pinakamadaling makakuha ng sertipiko. Sa isip namin, ang Pilipinas ay isang ligtas na destinasyon para maipagmayabang na nakatulong kami sa isang developing country. Isang pag-iisip na mayabang, mapagmataas, at lubhang walang muwang. Ngunit noon, hindi namin alam. Naaalala ko pa nang malinaw ang aming unang group meeting sa isang sosyal na coffee shop sa Gangnam. Lahat ay bihis na bihis. Bawat isa ay may hawak na isang baso ng Amerikano na ang presyo ay katumbas na ng isang buong pananghalian. Ang usapan ay tungkol sa kung ilang bote ng mineral water ang dapat dalhin sa Pilipinas. Narinig ko, madaling sumakit ang tiyan sa pagkain doon. Mahirap pa sila, di ba? 1 linggo siguro sapat na para matuto sila mula sa atin. Nagtawanan sila ng may pagmamalaki. Walang sinuman sa amin
ang nakakaalam na hindi kami ang mga taong magdadala ng modernisasyon. Kami ang mga taong may dalang mga bagaheng puno ng prejudice at kamangmangan tungkol sa kaligayahan at hindi namin alam na ang Pilipinas ay may inihandang aral na marahil ay hindi pa naituturo sa amin sa buong buhay namin. Ang coffee shop ay nasa isang kanto ng kalsada, kumikinang na parang isang music box. Ang mga pader ay salamin at ang mga upuan ay gawa sa madilim na kayumangging katad. Ang mga salitang handcrafted brew sa pader ay nagpaparamdam sa sinumang pumasok na tila mas naging elegante sila. Kami, ang grupo ng mga estudyante, ay siksikang nakaupo sa isang mahabang mesa. Lahat ay maayos ang pananamit, kumikinang ang mga relo, plansado ang mga damit, at may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata dahil sa kulang sa tulog. Ngunit pilit pa ring pinapanatili ang kumpiyansang tipikal sa mga matatalinong estudyante. Si Jihei ang nagsimula ng meeting. Itinulak niya pataas ang kanyang salamin, inilapag ang kanyang Amerikano sa mesa at sinabi sa isang tonong nag-uulat, "Alam niyo na, mahirap pa rin ang Pilipinas." Sabi ng mga magulang ko, magdala raw ako ng maraming gamot at dilatang pagkain. Huwag daw kakain sa tabi-tabi, delikado. Ilang ulo ang tumango, na tila ito ay isang hindi matatawarang katotohanan. Si Sijun, isang kaibigan kong nag-aaral ng medisina, ay nagdagdag, marami pa rin daw ang nakayapak doon, di ba? Huwag tayong masyadong umasa. Isipin na lang natin na pupunta tayo sa isang malayong probinsya para hindi tayo ma-disappoint. Nagtawanan ng lahat. Isang tawa na parehong walang malay at mapagmataas na para bang papasok kami sa isang lugar na kailangang iligtas ng liwanag ng sibilisasyon mula sa South Korea. Tahimik akong nakaupo at hinahalo ang aking kape, ngunit hindi ako tumutol. Una, dahil naniniwala rin ako sa kanila. Pangalawa, dahil wala akong dahilan para mag-alala ng higit pa. Ang tanging nasa isip ko ay magdaragdag ang biyaheng ito ng isang magandang linya sa aking CV. Si Jinho, ang lalaking may 3 internship sa 3 malalaking korporasyon, ay masiglang binuksan ang kanyang telepono, naghanap ng isang lumang artikulo at ipinakita ito sa grupo. Heto, tingnan nyo, kulang pa rin sa infrastruktura ang Pilipinas. Basahin nyo. Baka wala man lang silang disenteng library doon, lalo na ang mga high-tech na laboratorio tulad ng sa atin. Tumawa si Hiyang. Kaya nga tayo pupunta doon para tulungan silang matuto, di ba? Dadalhin ko ang laptop at camera ko. Ipapakita ko sa kanila kung paano tayo mag-aral sa Korea. Tama. Isang uri ng pagbabahagi ng development model, sabi ni Sunwoo na puno ng pagmamataas ang boses. Ang buong grupo ay masiglang nag-usap tungkol sa kung ano ang ituturo nila sa mga estudyanteng Pilipino. Time management, presentation skills, epektibong paraan ng pag-aaral ng Ingles. May isa pa ngang nagmungkahi. Paano kung mag-workshop tayo kung paano gumawa ng CV para makakuha ng scholarship? Siguradong kulang sa kaalaman ang mga developing countries tungkol diyan. May nagdagdag pa. Baka ang mga classroom doon, nagbabalat na ang pintura. Maingay ang mga ceiling fan. Tandaan, magdala tayo ng magandang face mask. Tiningnan ko ang mga mukha ng aking mga kaibigan. Lahat sila ay may magagandang academic records, makakapal na CV, at kahangahangang mga kakayahan. Ngunit kapag pinag-uusapan ang Pilipinas, ang kanilang tono ay parang pinag-uusapan nila ang isang atrasadong lugar na nangangailangan ng gabay. Walang sino man sa amin ang nagtanong kung ang mga bagay na alam namin ay tunay na mas mahusay kaysa sa paraan ng kanilang pamumuhay. Ang usapan ay nagpatuloy sa ganoong direksyon hindi dahil sa masamang intensyon, kundi dahil sa hindi sinasadyang pagkahulog sa bitag ng pagiging kampante. Lumaki kami sa himala sa Iloghan, isang milagrosong kwento na paulit-ulit na binabanggit sa mga aklat pampaaralan sa Korea sa loob ng maraming taon. Ang pagmamalaking iyon ang hindi sinasadyang nagtanim sa aming isipan ng ideya na sinumang mas mahirap sa amin ay tiyak na mas mababa sa amin. Ilang sandali pa, si Junho, na kilala sa kanyang kasipagan, ay nagbiro, sa Pilipinas, baka wala masyadong magagandang lugar para magpicture, no? Kailangan nating maghanap ng ilang magagandang anggulo para ma-post sa Instagram. Hindi naman pwedeng puro palayan lang. Muli, nagtawanan ng lahat.
Nakitawa rin ako, ngunit hindi ko alam kung bakit may kakaibang kirot sa aking dibdib. Isang bahagyang kirot na para bang tinatawanan ko ang isang bagay na hindi ko pa nakikita ng personal. Sumandal si Jihe sa kanyang upuan, pinapaikot-ikot ang straw. Ayos lang. Isang linggo lang naman. Pupunta tayo doon, gagawa ng ilang charity work, kukuha ng ilang litrato, isusulat ang karanasan, tapos uuwi na. Simple lang. Inangat ko ang aking tasa ng kape at uminom. Mapait ang lasa, pero hindi mabango, isang uri ng pait na pang-industriya, ang pait ng pagmamadali, ang pait ng isang syudad na masyadong sanay sa mga tagumpay, ngunit estranghero sa pagiging marahan. Napangiti ako sa sarili. Ano bang sorpresa ang maibibigay ng Pilipinas? Ang pangungusap na iyon, kalaunan, ang naging pinakapinagsisihan ko. Dahil ilang araw lang, bibigyan ako ng Pilipinas ng isang sampal na yayanig sa lahat ng prejudice na dinala ko sa buong buhay ko. Kung nasunod lang ang orihinal na plano, ang aming destinasyon ay Singapore, isang paraiso ng edukasyon at teknolohiya at isang pangalan na napakabagay para sa mga estudyanteng mahilig magpaganda ng resume. Lahat ay nakahanda na. Mga tiket sa eroplano, schedule ng pagbisita sa mga makabagong laboratorio at kahit isang pagbisita sa headquarters ng isang multinational corporation. Ngunit isang linggo bago ang pag-alis, isang urgent email ang dumating sa aming mga inbox. Ang programa sa Singapore ay pansamantalang kinansela dahil sa pagbabago ng schedule ng aming partner. Ang bagong destinasyon, Pilipinas, para kaming sumabog. Hinampas ni Jin ang mesa. Ano, Pilipinas? Paano naman tayo na downgrade mula Singapore papuntang Pilipinas? Ngumuso si Jihe, hindi nasiyahan. Wala ng high standard international exchange dito. Ilan sa amin ang nagplanong umatras, ngunit ang profesor na namamahala sa biyahe ay kalmadong sumagot sa aming emergency meeting. Ang aming partner sa Pilipinas, ang tanging nakakumpirma, natatanggapin ang grupo sa tamang oras. Kung gusto ninyong mailagay ang exchange program na ito sa inyong mga resume, kailangan ninyong pumunta. Kaya tumuloy kami. Hindi dahil sa kuryosidad tungkol sa Pilipinas, hindi dahil sa excitement, kundi dahil wala nang mas magandang pagpipilian. Sa araw ng aming pag-alis, siksikan ang Incheon Airport. Ang mga information screen ay kulay berde, ipinapakita ang mga flight papuntang Tokyo, New York, London, Paris. Tanging ang linyang Manila, Philippines ang nasa isang sulok ng screen na tila isang pangalang naligaw sa gitna ng mga magagarang lungsod. Inabutan ako ng aking ina ng isang supot ng gamot, ilang pakete ng seaweed at hindi nakalimutang paulit-ulit na ipaalala, mag-ingat ka, ha? Mainit doon at mahirap. Pagkatapos ng trabaho mo, umuwi ka kaagad. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay tila papasok ako sa isang lugar na lubhang mapanganib dahil sa kakulangan. Ngumiti lang ako para mapanatag siya at hinila ang aking maleta. Hindi ko alam na ang biyaheng itinuturing kong hindi sosyal ang magpapabago sa buong buhay ko. Ang biyahe ay tumagal ng halos 5 oras. Nang i-anunsyo ng kapitan na maghahanda na kaming lumapag sa Ninoy Aquino International Airport para sa aming connecting flight papuntang Iloilo, tumingin ako sa labas ng bintana at natigilan. Sa ilalim ng pakpak ng eroplano, hindi mga kulay abong bloke ng semento tulad ng sa Seoul ang nakita ko, kundi malawak na luntiang kalupaan na sinasalitan ng mga ilog na malumanay na dumadaloy na parang mga laso ng sutla. Ang gininto ang sikat ng araw ay tumatama sa mga puno na nagbibigay liwanag sa lupa sa isang kakaibang paraan. Isang kagandahang natural, malaya, hindi katulad ng anumang lugar na napuntahan ko na. Ngunit ang magandang sandaling iyon ay tumagal lamang ng ilang segundo. Pagbukas pa lang ng pinto ng eroplano, isang alon ng maalinsangang hangin ang sumalubong sa akin na para bang may nagbuhos ng isang kalderong kumukulong sabaw sa akin. Ang aking damit ay dumikit sa aking likod sa loob lamang ng ilang minuto. Ang hangin dito ay mabigat sa init, sa amoy ng lupa, sa amoy ng mga halaman at sa usok ng mga sasakyan. Isang amoy na parehong banyaga at puno ng buhay. Sumimangot si Junho. Bakit ang init? Para tayong pumasok sa isang sauna. Pero ako, sa gitna ng pagkairita, may naramdaman akong napakatotoo. Isang uri ng katotohanan na wala sa Seoul,
kasama ang mga salaming gusali nito na sumasalamin sa walang katapusang mga ilaw. Nang lumabas kami ng airport para sumakay ng bus papuntang Iloilo, para bang sinalanta ng isang bagyo ang lahat ng aking pandama. Ang unang bumungad sa aking mga mata ay ang dagat ng mga jeepney at tricycle. Hindi iilan, kundi ilog-ilog na tila mga isdang lumalangoy sa malawak na karagatan. Sila ay humaharurot, umiikot, at nag-o-overtake sa isa't isa sa bilis na halos mapapigil ang aking hininga. Sumigaw si Jihei, "Tingnan nyo, may nagkakarga ng ref sa tricycle." Isang kaibigan naman ang napasigaw sa takot. Paano sila magmaneho? Walang mga lane? Bakit hindi sila nagkakabanggaan? Hindi ko alam kung paano sasagutin. Ang alam ko lang ay tumitig ng matagal. Sa gitna ng kaguluhang tila walang organisasyon, mayroong isang kakaibang ritmo. Walang nagkakabanggaan, walang nagagalit, walang nagmumura. Ang mga mukha na dumadaan sa bintana ng bus, kahit na may takip na mask o nakabilad sa araw, ay may isang liwanag na hindi ko maipaliwanag. Isang masiglang enerhiya, payapa, at kalmado sa gitna ng agos ng buhay na puno ng busina at hangin. Isang ibang buhay, isang ibang ritmo, isang mundong hindi katulad ng South Korea. Mabilis na tumakbo ang bus, dinaanan ang mga malalaking cable-stayed bridge na nag-uugnay sa dalawang pampang ng ilog na napakalawak na nakakagulat tingnan. Ang kulay ng tubig ay parang putik, kumikinang sa sikat ng hapon, maganda sa isang simpleng ngunit malalim na paraan. Sinalubong kami ng Iloilo ng isang biglaang buhos ng ulan. Ang ulan dito ay hindi ambon na malungkot tulad ng sa Seoul. Ang ulan dito ay malakas, bumubuhos ng mabilis na parang galit ng langit, ngunit humuhupa ng banayad na parang kapatawaran. Pagkatapos ng ulan, ang langit ay naging napakalinaw, at ang mga kalsada ay kumikinang sa dilaw na ilaw ng mga bagong bukas na poste. Hila-hila ko ang aking maleta papasok sa hotel. Tumutulo ang pawis sa aking likod at mas mabilis ang tibok ng aking puso. Hindi ko alam kung bakit, pero sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang biyaheng ito ay hindi magiging kasing simple ng inaakala ko. At hindi ako nagkamali. Dahil simula kinabukasan, sasampalin kami ng Pilipinas ng isang katotohanang hindi kayang ituro ng anumang aklat sa unibersidad. Ang modernong tourist bus ay umalis na mula sa Iloilo International Airport. Sa labas ng bintana, ang Iloilo City ay lumitaw na parang isang malaking entablado kung saan ang bawat mamamayan ay pangunahing aktor sa makulay na dula ng kanilang buhay. Kanina lang ay nalulula kami sa init, ngunit pagkatapos ng ilang kanto, lahat ng pamilyar sa aming imahinasyon ay naglaho na parang usok. Sa aming harapan ay isang ilog ng metal. Tama, ang mga jeepney at tricycle ay napakarami na hindi na mabilang. Sila ay gumagalaw, lumiliko, at nag-overtake sa isa't isa na may isang ritmong napakahusay na mahirap paniwalaan. Walang nagagalit, walang sumisigaw, walang nagmumura, tanging ang tunog ng mga makina at busina ang nagsasama-sama para bumuo ng isang ingay na magulo ngunit puno ng buhay. Nanlaki ang mga mata ni Jin. Imposible, paano sila hindi nagkakabanggaan? Para silang may radar. Si Junho naman ay nakadikit ang mukha sa bintana, nakanganga na parang isang batang unang beses makakita ng mahika. Tingnan nyo, yung isang yon, may kargang buong refrigerator. Grabe, sa isang lumang tricycle, isang payat na lalaki ang may suot na helmet at sa likod niya ay nakatali ang isang ref na halos kasing taas niya. Kalmado pa rin siya, nagmamaneho habang nakikipagtawanan sa isang tao sa gilid ng daan. Napatawa rin ako. Hindi ang mapanlibak na tawa noong nasa Gangnam kami, kundi isang tawang puno ng pagkamangha. May isang bagay na napaka-Pilipino sa eksenang iyon, mapamaraan, matapang at puno ng diwa na hindi sumusuko. Isang espiritu ng kaligtasan na may halong katuwaan na hindi ko maiwasang titigan. Habang papalayo kami sa sentro ng Iloilo, mas naging tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan parang tubig. Hindi ko maintindihan kung paano nakokontrol ng mga tao rito ang kanilang mga sasakyan nang may ganoong katumpakan. Isang bahagyang liko, isang tapak sa preno, isang pihit sa manibela at automatikong umiiwas sa isa't isa ang buong daloy ng trapiko na para bang nagsanay sila ng maraming taon. Ngunit ang pinaka nagpahanga sa akin ay hindi ang mga sasakyan, kundi ang mga ngiti.
Isang tindera ng prutas ang nagtutulak ng kanyang kariton. Nang makita niya ang aming bus, tumingala siya at ngumiti ng napakatamis. Isang tricycle driver na nakaupo sa ilalim ng puno ang nagpupunas ng pawis at ngumiti rin ng magtama ang aming mga mata. Isang grupo ng mga estudyante na nagbibisikleta ang nakakita sa aming malaking bus, nagtawanan at kumaway. Walang magkakakilala, walang may motibo. Ngumingiti lang sila na para bang ang pagngiti ay ang kanilang paraan ng paghinga. Sa Seoul, kapag tinitigan mo ang isang tao ng higit sa 3 segundo, maiinis sila. Dito, sinasagot kanila ng isang ngiti na para bang sinasabing, "Welcome sa Pilipinas." Pagkatapos ng mahigit 1 oras, huminto ang bus sa isang karinderya sa tabi ng daan para magpahinga. Bumaba kami at bago pa man kami makapwesto, sinalubong na naman kami ng mainit na hangin at amoy ng lupa. Ngunit pagkatapos noon, may isang malamig na bagay ang dumampi sa aking pandama na ikinagulat ko. Si Juan, ang leader ng grupo ng mga estudyanteng Pilipino, ay nakatayo na sa harap ng karinderya, may hawak na isang baso ng kulay dilaw na inumin na puno ng yelo. "Ito ang buko juice, ang pambansang inumin namin," sabi ni Juan na may malawak na ngiti. "Subukan nyo." Kinuha ko ang baso. Ang lamig mula sa yelo ay gumapang sa aking palad. Sa unang lagok, ang lasa ay matamis at nakakapresko na kumalat hanggang sa aking lalamunan. Ang pagod dahil sa init ay biglang nawala na parang hindi umiral. Tumikim si Jihei at bumulong, "Uy, masarap pala." Simplang ang karinderya. May ilang set lang ng mga mesang plastik na kulay berde at pula, ngunit napakaraming customer. Isang truck driver ang masayang nakikipagkwentuhan sa isang tindera ng lottery. 2 matandang lalaki ang malakas na nagtatawanan dahil sa isang biro. Isang grupo ng mga estudyanteng Pilipino ang nag-aaral sa isang mesang plastik, kumakain ng pandesal habang masiglang nag-uusap. Ang lugar ay maingay, masigla, puno ng tawanan at usapan, ngunit hindi nakakainis. Para itong isang balon ng enerhiya ng totoong buhay, isang bagay na hindi ko pa naranasan kahit na buong buhay akong nanirahan sa Seoul. Umorder pa si Juan ng ilang baso ng sariwang buko juice. Nag-alinlangan si Jin. "Ligtas ba to?" Tumawa si Juan. "Naman, sariwang buko juice yan, galing mismo sa prutas. Wala nang mas lilinis pa diyan." Itinuro niya ang likuran kung saan isang lalaki ang bihasang tumataga ng buko gamit ang isang itak. Ang puting sabaw ay tumutulo. Uminom ako. Ang lasa ay purong tamis, natural na lamig na nagpaluwag sa aking dibdib. Bigla akong gumaan. Wala nang magarbong palamuti, wala nang mahinang jazz music, wala nang Amerikano na nagkakahalaga ng 300 pesos na mapait. Tanging isang baso ng buko juice na nagkakahalaga ng 30 pesos at ang taos-pusong ngiti ng mga estranghero. Nang bumalik kami sa bus, hindi na maingay at nagrereklamo ang lahat. Sa halip, may katahimikan, isang uri ng katahimikang puno ng pag-iisip. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang ilog ng mga sasakyan ay patuloy pa ring dumadaloy. Ang araw ay tirik, ngunit sa mga mukha ng mga taong dumadaan, may kakaibang sigla. Ang ritmo ng buhay dito ay hindi ritmo ng kompetisyon, kundi ritmo ng tunay na pamumuhay. Ipinikit ko ang aking mga mata sandali at napagtanto. Minsan, sapat na ang isang baso ng buko juice at isang ngiti para hamunin ang lahat ng prejudice na dinala ko mula Seoul hanggang dito. At sa kaibuturan ng aking puso, naramdaman ko na ang pinakamalaking sorpresa ay darating pa. Habang palalim ang pagpasok ng bus sa kanayunan, sunod-sunod ang mga luntiang puno at malalawak na ilog na parang mga malambot na laso na yumayakap sa matabang lupa. Kakalubog pa lang ng araw nang biglang dumating ang maitim na ulap na para bang mga ibong naghahanap ng masisilungan at biglang bumuhos ang ulan. Hindi ito ang ambon na tulad ng sa Seoul o ang romantikong ulan ng Paris. Ito ay isang malakas na buhos ng ulan na para bang ibinubuhos ang isang talon mula sa langit. Ang tunog ng ulan sa bubong ng bus ay napakalakas na akala mo ay may nagbubuhos ng buong karagatan sa kalsada. Ngunit ilang minuto lang, ang mabibigat na patak ay unti-unting humina hanggang sa tuluyang tumigil na parang hindi nangyari. Lumiwanag ang langit, nawala ang mga ulap, at sa aming harapan, lumitaw ang Iloilo pagkatapos ng ulan na tila ibang lungsod. Ang mga ilaw sa kalsada ay sumasalamin sa basang kalsada
kumikinang na parang salamin. Ang mga hanay ng puno ay tuwid na nakatayo. Ang kanilang anino ay bumabagsak sa Iloilo River na marahang dumadaloy. Ang hangin pagkatapos ng ulan ay napakalinis, na nararamdaman ko ang bawat dampi ng hangin sa aking mga daliri. Lumiko ang aming bus sa isang kanto at biglang tumawid sa isang malaking cable-stayed bridge. Tumayo si Jin mula sa kanyang upuan. Teka, totoo ba to? Parang yung tulay sa Copenhagen. Ang tulay ay tumatawid sa isang ilog na kasing lapad ng dagat. Ang mga puting kable ay nagsasalita na parang malalaking ugat sa kalangitan. Ang mga ilaw ay nagbibigay ng ginintuang sinag sa ibabaw ng tubig. Sa magkabilang gilid ng tulay, ang mga poste ng ilaw ay nakahanay ng perpekto, lumilikha ng isang tanawin na magpapahinto sa hininga ng sinumang turista. Kung hindi ko alam na ito ay Pilipinas, iisipin kong nasa isang sulok ako ng Europa sa tag-araw. Bumulong si Jihe, imposible, ganito pala ang Pilipinas? Natahimik ang buong grupo. Sa katahimikang iyon dahil sa gulat, naniniwala ako na iyon ang unang sandali na naintindihan naming mali kami mula sa simula. Huminto ang bus sa harap ng isang hotel, isang modernong gusali na may makintab na salamin, malawak na lobby at mainit na dilaw na ilaw. Ang mga staff na nakauniporme ay yumuko at bumati sa amin ng isang profesional na ngiti. Lumingon sa akin si Junho. Nanlalaki ang mga mata na parang nakakita ng kayamanan. Minjun, mas maganda pa tong hotel na to kaysa sa tinuluyan ko sa Berlin last year. Hindi ako sumagot, tahimik lang na nagmamasid. Automatikong umiikot na pinto, maluwag na reception, isang eleganteng espasyo na hindi magarbo. Sa kisame ay may mga ilaw na nakasabit na hugis mga bulaklak. Ang dilaw na liwanag ay kumakalat sa buong lobby. Isang banayad na amoy ng essential oil ang naamoy, na iba sa amoy ng alimuom na inaasahan namin bago kami dumating. Kinuha namin ang aming mga susi at mabilis na bumalik sa bus para sa aming evening schedule, isang pagbisita sa Iloilo Esplanade. Kung ang Iloilo sa umaga ay palakaibigan, ang Iloilo sa gabi ay nakamamangha. Ang Esplanade ay nagniningning na parang isang laso ng mga ilaw. Sa magkabilang pampang ng ilog ay mahabang hanay ng mga river cruise boat na kumikinang sa mga makukulay na ilaw na sumasalamin sa madilim na tubig. Ang hangin ay malamig, dala ang amoy ng ilog at ang amoy ng inihaw mula sa mga kainan sa tabi. Nakatayo si Haeyong sa may rehas, tulala. Ang ganda rito, isang buhay na ganda. Tapos, idinagdag niya na parang para lang sa sarili, mas maganda pa kaysa sa Amsterdam Docks sa gabi. Tiningnan ko ang mga tao, mga magkasintahan na naglalakad, mga pamilyang kasama, ang kanilang mga anak, mga grupo ng magkakaibigan na nag-uusap sa damuhan. Walang nagmamadali, walang pressure. Bawat isa ay ine-enjoy ang gabi sa sarili nilang paraan, napakagaan at sapat. At napagtanto ko, hindi kailangang magsuot ng Pilipinas ng isang marangyang anyo tulad ng Europa para hangaan. Maganda ito sa sarili nitong paraan, malaya, totoo at puno ng buhay. Habang tumatakbo ang bus sa tabi ng pampang, patuloy kong tiningnan ang mga matataas na gusali na sumasalamin sa ilog. Hindi lahat ay malaki, hindi lahat ay modernong arkitektura, ngunit lahat sila ay nagsasama-sama para bumuo ng isang larawan ng isang lungsod na maayos, masigla at hindi madilim tulad ng aming inaakala. Si Juan, ang aming tour guide, ay ngumiti at lumingon sa amin. Ang Iloilo ay isa lang sa maraming modernong lungsod sa Pilipinas. Wala pa kayong nakikita. Sinabi niya iyon sa isang magaan na tono, ngunit mayroon itong halong pagmamalaki, isang pagmamalaki na akala naming mga Koreano lang ang may karapatang maramdaman. Tinitigan ko si Juan ng matagal. Isang batang Pilipino na matatas magsalita ng Korean, masayahin, kumpiyansa at puno ng enerhiya. At tinanong ko ang aking sarili, bakit ko naisip na mas mababa ang Pilipinas? Wala akong sagot, hindi pa. Ngunit alam kong darating ito ng napakabilis. At napakabilis. Patuloy kaming gugulatin ng Pilipinas. Kinabukasan ng umaga, ang araw ay sumikat na may dalang mainit at ginintuang liwanag na bumalot sa buong lungsod. Nag-almusal kami sa hotel, isang buffet na may pagkaing Asyano at kanluranin, na ang presentasyon ay hindi naiiba sa mga international hotel na napuntahan na namin. Ngunit ang nagpa-excite sa lahat ay hindi ang pagkain,
kundi ang aming schedule, pagbisita sa isang lokal na unibersidad. Sa aming isipan, ang default na imahe ng isang unibersidad sa Pilipinas ay mga lumang pader, mga kahoy na upuan at maingay na ceiling fan. Sa totoo lang, lahat kami ay handa na sa pagbisita sa isang mahirap na paaralan. Naisip ko pa ngang magtuturo ako sa mga estudyanteng Pilipino ng ilang modernong paraan ng pag-aaral. Ngunit lahat ay gumuho ng lumiko ang bus sa pangunahing gate. Sa aming harapan ay isang malawak na campus, napakaluntian na nakaka-relax sa mata. Mga hanay ng tuwid na puno, malawak na damuhan, at isang tahimik na lawa na sumasalamin sa malinaw na kalangitan. Ang mga gusali ay matataas at moderno, na may bukas na arkitektura at maraming lugar ang konektado sa pamamagitan ng mga rampa at salaming pasilyo. Si Hiyang ang unang natulala. Diyos ko, ito ba ang unibersidad sa Pilipinas? Mukha itong unibersidad sa Australia. Kinuskus ni si Jun ang kanyang mga mata. Akala niya ay namamalikmata siya. Ako naman ay nanatiling nakatayo, tulala. Ang lugar na ito ay hindi katulad ng anumang inakala ko. Maganda, moderno, at may kaluluwa. Huminto ang bus sa harap ng isang malaking gusali na may bubong na simboryo, arkitekturang salamin at kumikinang sa ilalim ng araw. Isang malaking karatula ang nagsasabing Learning Resource Center. Bulalas ni Jinho. Imposible. Mas malaki pa to kaysa sa library ng school natin. Pumasok kami at sa unang segundo, lahat kami ay natigilan na parang mga estatwa. Sa loob ay isang 3 palapag na espasyo, mataas ang kisame at sagana sa natural na liwanag. Mga hanay ng mga computer na may malalaking screen, mga study area na gawa sa salamin at soundproof. Sa isang bahagi ay isang quiet zone kung saan daan-daang estudyante ang seryosong nag-aaral, nagsusulat, nagtatype at nagbabasa. Walang ingay, walang gulo. Isang dagat lamang ng mga kabataang masigasig na nag-aaral. Lumingon ako kay Junho. Sa Seoul, kailangan nating makipagsiksikan ng 1 oras para lang makahanap ng upuan sa library, dito. Naputol ang kanyang boses dahil sa pagkamangha. Tumango si Junho, medyo namumula ang mga mata. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ito ibinabalita ng Korean media. Isang boses ang narinig na nagsasalita sa matatas na Korean na ikinagulat ng lahat. Hello sa inyo. Welcome sa University of the Philippines, Visayas. Lumingon kami. Isang binatang Pilipino, mga 5'8" ang taas, kayumanggi ang balat at may ngiting kasing liwanag ng araw ang nakatayo sa aming harapan. Nakasuot siya ng puting polo, maong, at may backpack mukhang kumpiyansa at malusog. Agad na nagtanong si Jinho sa Korean, "Marunong kang mag-Korean?" Tumawa si Juan. "Opo, self-study lang po for 3 years, nanonood lang ng mga K-drama at videos online. Hindi po ako nag-enroll sa center." Nanlaki ang mga mata ng buong grupo. Self-study? 3 taon at parang native speaker na? Sa Seoul, ang pag-aaral ng basic Korean ay napakamahal at itong estudyanteng ito natuto lang sa internet. Naramdaman kong nayanig ng malakas ang kumpiyansa ng aming grupo. Inilibot kami ni Juan. Ang kanyang paraan ng pagsasalita ay sinsero, nakakatawa at puno ng kaalaman. Itinuro niya ang College of Fisheries. Dito po, gumagawa kami ng proyekto para sa sustainable aquaculture. Dahil sa climate change, kailangan naming humanap ng paraan para gawing oportunidad ang hamon. Itinuro niya ang Tech Hub. Dito naman po, gumagawa kami ng AI model para i-predict ang fish migration patterns. May IoT rin kami para sukatin ang water salinity. Pagkatapos, nagsalita siya tungkol sa big data sa resource management at tungkol sa isang tech startup na itinatag ng mga estudyanteng Pilipino. Ang buong grupo ay nakatayo na, parang binagsakan ng isang sako ng modernong kaalaman na akala namin ay sa South Korea lang nagagawa. Bumulong sa akin si Hiyang, lahat ng technical terms na sinasabi niya, tama lahat. Akala ko, pupunta tayo rito para turuan sila. Tayo pala ang natututo. Napalunok ako. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, nahiya ako sa sarili kong pag-iisip. Habang naglalakad kami sa pasilyo, nakita ko ang maraming estudyanteng Pilipino na nakaupo sa sahig, hindi dahil kulang sa upuan, kundi para mas komportable silang mag-aral. May isang grupo na mainit na nagde-debate
Tungkol sa isang business model, may isang grupo ng mga babae na kumakain ng tinapay habang nagbabasa ng libro. Lahat sila ay puno ng enerhiya, lahat ay may layunin, lahat ay masaya sa pag-aaral. Tinitigan ko ang kanilang mga matang nagniningning, puno ng pangarap. Mga matang marami sa mga estudyante sa Seoul ang dating mayroon, ngunit nawala na sa gitna ng pressure sa grades. May malaking nagbago sa loob ko. Huminto si Juan sa harap ng isang malaking salamin at nagtanong, "Sa Korea, nag-aaral kayo ng 10 oras bawat araw, tama?" Tumango si Jinho. "Oo, tama," ngumiti si Juan. "Kami rin po. Pero nag-aaral kami dahil gusto naming mapabuti ang aming buhay, dahil mahal namin ang aming pamilya, dahil naniniwala kaming pwedeng magbago ang kinabukasan. Nag-aaral hindi para talunin ang iba, kundi para lampasan ang sarili." Isang simpleng pangungusap, ngunit tumama ito sa aking puso na parang isang malaking kampana. Tiningnan ko si Juan at napagtanto. Ang taong akala naming tuturuan namin, ang siyang nagtuturo sa amin ng unang aral na ang Pilipinas ay hindi nahuhuli, na ang Pilipinas ay lumalakad sa sarili nitong landas, puno ng pagmamalaki. At nagsimula kong maintindihan kung bakit kinabukasan, ang hapunan sa bahay ng nanay ni Juan ay magpapaiyak sa amin. Dahil sa sandaling ito pa lang, pinatibok na ng Pilipinas ang aming mga puso. Pagkatapos ng tour sa library at mga study area, akala ko ay mas handa na ang aking isipan. Ngunit hindi pa tapos si Juan. Ngumiti siya ng may hiwaga at sinabing, "Ngayon pa lang darating ang pinaka-exciting na bahagi. Ipapakita namin sa inyo kung paano ginagamit ng Pilipinas ang teknolohiya para pakainin ang buong bansa." Nagkatinginan ang grupo. Sa aming isipan, ang Pilipinas ay isang bansang may malaking agrikultura, ngunit sa paraang mano-mano. Ang sinabi ni Juan ay parang isang kuwento mula sa hinaharap. Ngunit lahat ng aming pagdududa ay tinangay ng hangin nang pumasok kami sa isang high-tech research building. Bumukas ang pinto ng laboratorio at kami ay natigilan. Sa aming harapan ay isang malawak at puting espasyo na naliligo sa modernong LED lights. Ang mga kagamitan ay parang galing sa mga laboratorio ang malalaking tech companies, mga sensor module, control boards, real-time data displays, mga hydroponic system na may automated drip irrigation. Bumulong si Junho, Minjun. Kamukhang-kamukha nito yung lab ng Samsung Innovation Center na pinuntahan ko. Bago pa kami makabawi, isang grupo ng mga estudyanteng Pilipino ang lumabas. Sila ay bata, masigla, at ang kanilang mga mata ay kasing talim ng laser. At nagsimula silang mag-present sa malinaw at kumpiyansadong Ingles, walang kaba. Ipinakilala ni Juan, ito ang aming Smart Rice Research Group. At ito naman ang proyekto sa soil nutrient sensors at AI-powered yield prediction. Natigilan kami. AI? Big data sa agrikultura? Sumulyap sa akin si Hiyang. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha na halos mamilipit. Hinawakan ng isang estudyanteng Pilipino ang isang touchscreen panel. Sa malaking screen, isang virtual map ng mga palayan ang lumitaw. Nag-iiba ang kulay base sa moisture, salinity at nutrients. Mga pulang tuldok ang lumitaw sa mga lugar na may mataas na panganib ng peste, kasama ang isang graph na nagpapakita ng inaasahang ani bawat araw. Isang babaeng nakatali ang buhok ang nagpaliwanag, kinokolekta namin ang data mula sa mga sensor sa bukid, tapos ginagamit namin ang deep learning models para i-predict ang mga pagbabago sa panahon at magrekomenda ng pinakamainam na oras para mag-abono. Idinagdag ng isa pang estudyante, kung mano-mano, aabutin ng ilang araw ang mga magsasaka para i-check. Pero sa sistemang ito, wala pang 1 minuto. Sa likuran, ang aming propesor na Koreano, na laging seryoso, ay dahan-dahang tumango. Nahuli ko ang kanyang tingin sa screen, isang tinging puno ng paghanga. Bumulong siya sa Korean, napakahina, ngunit narinig namin ang bawat salita. Minaliit natin ang Pilipinas. Isang pangungusap lang, ngunit pinasikip nito ang aking dibdib. Dinala kami ng mga estudyanteng Pilipino sa isa pang lugar. Isang greenhouse system na ginagaya ang mga matitinding lagay ng panahon, matinding init, baha, tagtuyot para subukan ang mga uri ng palay sa totoong kondisyon. Paliwanag ng isang estudyanteng babae na may maikling buhok.
Kung hindi aagapan ng Pilipinas ang climate change, milyon-milyong ektarya ng lupa ang maaaring mawala, kaya kailangan naming kumilos ng mabilis. Ang kanyang pagsasalita ay mahinahon, ngunit sa ilalim nito ay isang responsibilidad na kasing bigat ng bundok, isang responsibilidad na hindi ko pa naramdaman sa mga taon kong abala sa paghabol sa mga grado. Itinuro ni Juan ang isang data board. Sa Korea, ginagamit niyo ang AI para sa finance at commerce, tama? Kami, ginagamit namin ang AI para iligtas ang aming mga pananim. Natahimik ang buong grupo. Narinig ko ang malakas na tibok ng aking puso. Ang mga bagay na ipinagmamalaki namin ang pakikipag-unahan sa teknolohiya, pagtatayo ng modernong laboratorio, pagsasalita tungkol sa hinaharap ay ginagawa rin pala ng Pilipinas. Ngunit ginagawa nila ito para protektahan ang kanilang lupa, ang kanilang kabuhayan, ang mga bagay na hindi kayang palitan ng pera. Tinanong ng aming propesor ang mga estudyanteng Pilipino, ilan kayo sa proyektong ito? Sumagot ang isang estudyante. Mahigit 20 po, pero wala po kaming masyadong pondo, kaya marami kaming ginagawa ng kami-kami lang. Kung anong gamit ang wala, kami po mismo ang gumagawa. Sariling gawa, sariling pag-aaral, sariling pagpapatakbo. Lahat ng ito, kung sa Seoul, ay mangangailangan ng bilyon-bilyon, dose-dosenang eksperto at maraming sponsor. Dito, ginagawa ito ng mga estudyanteng Pilipino gamit ang pagkamalikhain, tiyaga at pagmamahal sa bayan. Lumingon ako kay Juan. Nakatayo siya roon, nakapamulsa, at ang kanyang ngiti ay kasing liwanag pa rin ng unang araw na nakilala namin siya. Walang pagyayabang, walang pagpapakitang gilas, tahimik lang na hinahayaang magsalita ang kanilang mga nagawa. Mahinang sinabi ni Jinho, ang kanyang boses ay nanginginig, Minjun, lahat ng ito, hindi natin siguradong magagawa ng mas mahusay. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, gusto kong yumuko sa harap ng isang tao ng may buong paggalang. Tinapos ng mga estudyanteng Pilipino ang kanilang presentasyon sa isang pangungusap na nagpatahimik sa buong grupo. Mahirap pa rin po talaga ang Pilipinas. Pero ang pagiging mahirap ay hindi nangangahulugang hindi kami kumikilos. Naramdaman ko na parang may humila ng isang makapal na kurtina sa aking isipan. Lahat ng prejudice na pinaniwalaan ko ay unti-unting gumuho. At naintindihan ko, kung ang kanilang library ay nagulat sa amin, ang kanilang laboratorio naman ay nagpatulala sa amin. Hindi dahil nakahabol ang Pilipinas sa South Korea, kundi dahil ang Pilipinas ay lumalakad sa sarili nitong landas matatag, matalino at puno ng pangarap. At bigla kong naisip, kung ang kanilang teknolohiya ay nagpatahimik sa amin, ano pa kaya ang gagawin sa amin ng paparating na hapunan, isang hapunan na hindi ko pa alam kung gaano kalakas ang epekto sa amin. Pagkatapos ng pagbisita sa laboratorio, lahat ay pagod, ngunit kakaiba ang sigla. Ang diwa ng grupo ay tila nanginginig pa rin sa mga numero, graph at AI models na aming nakita. Ngunit biglang lumingon si Juan sa amin na may misteryosong ngiti, na para bang may ibubunyag siyang mas mahalaga pa sa teknolohiya. Ngayon, hindi ko kayo dadalhin sa restaurant. Iniimbitahan ko kayong lahat na kumain sa bahay. Natigilan ang buong grupo na parang inanyayahang pumunta sa buwan. Napapikit si Jihe. Sa bahay? Kaninong bahay? Sa bahay ko po, kalmadong sagot ni Juan. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa amin. Walang nagsasalita, ngunit lahat ay nag-aalangan. Nag-aalala kami sa kalinisan, sa kakaibang kapaligiran, sa abala, at sa hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin sa isang ordinaryong bahay sa Pilipinas. Bilang leader ng grupo, hindi ko kayang tanggihan ang alok ni Juan, tumango ako. Sige, isang malaking karangalan. Ngumiti si Juan ng napakatingkad na parang araw na sumikat pagkatapos ng ulan. Nahati kami sa maliliit na grupo para pumunta sa bahay ng bawat estudyanteng Pilipino. Ang grupo ko ay binubuo ng 3. Ako, si Jihe at si Junho. Si Juan ang aming gabay. Mula sa hotel, lumabas kami sa pangunahing kalsada. Hindi makapasok ang sasakyan, kaya sinabi ni Juan, mula rito, maglalakad na po tayo. Nasa eskinita lang ang bahay ko. Eskinita. Napalunok ako. Nakapaglakbay na ako sa maraming bansa, ngunit ang konsepto ng eskinita sa aking imahinasyon ay isang masikip, madilim at mapanganib na lugar.
Ngunit nang lumiko kami, natigilan ako. Ang Eskinita sa Pilipinas ay isang buhay na mundo. Sa magkabilang panig ay mga bahay na dikit-dikit, na ang mga pinto ay bukas na parang isang pagbati. Isang matandang babae ang nakahiga sa duyan, marahang umuugoy, ilang mga bata ang nagtatakbuhan, nakayapak, ngunit ang kanilang tawanan ay malutong. Isang tuta ang nakahiga at nagpapabilad ng tiyan sa harap ng isang bahay. Isang maliit na sari-sari store na nagbebenta ng lahat chichirya, soft drinks, mga makukulay na lollipop. Ang amoy ng ginigisang bawang mula sa isang kusina ay humalo sa amoy ng insenso at sa tunog ng nagpipritong mantika mula sa ibang bahay. Lahat ay puno ng buhay, simple ngunit mainit. Bumulong si Hiyang, Minjun, ang ganda. Sinabi niya iyon sa isang totoong boses, sa unang pagkakataon, na walang bahid ng pagmamataas. Ang bahay ni Juan ay nasa dulo ng Eskinita, isang lumang bahay na gawa sa kahoy at semento. Ang dilaw na pintura ay may mga bakas na ng pagtuklap at ang yero ay madilim na dahil sa panahon. Ngunit sa harapan ay may isang hardin ng mga bougainvillea na namumulaklak ng kulay rosas, tinatakpan ang kalahati ng bubong. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga bulaklak, lumilikha ng mga kumikinang napatak ng liwanag sa sementadong sahig. Bukas ang gate at isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang lumabas. Ang kanyang balat ay kulay kayumanggi dahil sa araw, ang buhok ay nakatali at ang kanyang apron ay kupas na. Ngunit ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng buong nagliliyab na hapon sa kanluran. Naku, mga iho, nandito na pala kayo. Tuloy kayo, tuloy, ang init sa labas. Kahit na nagsasalita siya sa Filipino, naintindihan namin, sapat na ang kanyang ngiti para maintindihan. Yumuko ako para bumati, ngunit tila masyadong malalim ang aking yuko, hindi dahil sa formalidad, kundi dahil sa init ng kanyang pagtanggap na nagparamdam sa akin na napakaliit ko. Pagpasok sa bahay, muli akong nagulat. Maliit nga ang bahay, ang sala ay sapat lang para sa isang set ng lumang kahoy na upuan, ilang mga medalya at sertipiko ang nakasabit sa pader, at ang sahig na baldosa ay malamig at pudpod na dahil sa panahon. Isang electric fan ang umiikot, pilit na itinataboy ang init. Maliit, ngunit malinis. Luma, ngunit maayos. Kulang sa modernong gamit, ngunit puno ng bakas ng pagmamahal. Tumingin ako sa paligid. Si Jihei ay di sinasadyang kumuha ng wet wipes para punasan ang kanyang kamay. Si Junho naman ay tuwid na nakaupo, na parang isang estudyanteng kagagawa lang ng kasalanan. Lahat kaming tatlo ay naiilang. Pumunta ang nanay ni Juan sa kusina. Ang tunog ng mga kaldero ay narinig mula sa likod ng dingding na kahoy. Ang amoy ng ginisa, ng adobong isda, ng patis, at ng bagong piga na kalamansi ay nagsama-sama para bumuo ng isang kakaibang bango simple at masarap. Inabutan kami ni Juan ng tigi-isang baso. Tubig po, laging may malamig na tubig sa bahay. Uminom ako. Ang lamig ay gumapang sa aking lalamunan. Huminga ako ng malalim, hindi ko alam kung dahil sa pagod o dahil sa biglang pag-init ng aking puso. At dumating ang sandaling iyon. Inilabas ng kanyang nanay ang hapunan sa isang bandehado, isang lumang bilog na aluminyo na bandehado, ngunit makintab dahil sa pagkakakuskos. Sa ibabaw nito ay 3 putahe lang. Isang malaking mangkok ng mainit at umuusok na sinigang, isang plato ng nilagang kangkong na may bagoong at sili sa tabi, at isang palayok ng isdang paksiw na kulay gintong kayumanggi, kumukulo pa. Natulala ako. Hindi dahil sa pagiging simple nito, kundi dahil sa sobrang bango nito na napalunok ako sa harap nila. Ngumiti ang nanay. "O mga anak, kumain kayo. Huwag kayong mahiya. Masarap yang luto kong paksiw ngayon." Sinabi niya iyon, ngunit ang kanyang kamay ay marahang iwinawasiwas para itaboy ang ilang langaw habang ang kanyang mga mata ay nakasubaybay sa bawat kilos namin na para bang takot siyang hindi kami mabusog. Kinuha ni Juan ang pinakamasarap na bahagi ng isda ang tiyan at inilagay sa aking plato. "Kuya Minjun, kain ka. The best magluto niyan si nanay." Hawak ko ang mga kubyertos. Inilagay ko ang isang piraso ng isda sa aking bibig. At ang lasa nito, Diyos ko, hindi ko maipaliwanag. Ang tamis-asim na nagsasama, ang anghang ng luya, ang alat ng patis,
ang lambot ng isda na natutunaw sa aking dila. Hindi ko na malayang napapikit ako. Hindi dahil sa sarap, kundi dahil sa puso kong biglang nagising. Isang kakaibang pakiramdam na parang umuwi ka pagkatapos ng isang mahabang at nakakapagod na takbo. Hindi kumain ang nanay ni Juan. Nakaupo lang siya at pinapanood kami. Paminsan-minsan ay inaalok ako ng isa pang piraso ng isda, si Jihe ng gulay, si Junho ng kanin. Ang kanyang kutsara ay kinukuha lamang ang pinakamasarap na bahagi para sa amin. Tumingin ako sa kanyang plato, mayroon lamang kaunting sabaw, ilang piraso ng kangkong at ang ulo ng isda. Kumirot ang aking puso, isang kirot na napakalalim na nanginginig ang aking kamay. Naalala ko ang mga hapunan sa Seoul nagmamadali sa harap ng computer o kumakain mag-isa sa convenience store sa hating gabi o kumakain ng tahimik kasama ang mga magulang na puro grado at tagumpay lang ang pinag-uusapan. Hindi pa ako tinitigan ng sinuman habang kumakain nang may ganoong kainit na mga matainit na nagpatubig sa aking mga mata. Si Jihe ang unang bumitaw sa kanyang kubyertos. Nanginginig ang kanyang mga balikat at na para bang hindi na niya kaya, umiyak siya. Hindi iyak ng kalungkutan, kundi iyak dahil sa pagmamahal. Tita, sobrang bait niyo po sa amin. Nabasag ang kanyang boses. Agad na isinalin ni Juan para sa kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ng nanay at ngumiti ng mahinahon. Naku, wala yun, anak. Kung anong meron, yun ang pagsasaluhan. Ang bisita ay biyaya. Basta masaya kayo, masaya na rin ako. Basta masaya kayo. Diyos ko, sa Seoul, lahat ay may kondisyon, may layunin, may kapalit. Dito, sa gitna ng bahay na ito, isang Pilipinang ina ang ibinibigay ang pinakamasarap na bahagi sa mga estrangherong bisita dahil lang gusto niyang maging masaya kami. Umiyak si Junho. Pilit niyang kumain, ngumunguya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang eksenang iyon ay nagpira-piraso sa aking puso. Yumuko ako sa aking plato. Mabilis na isinubo ang isda para itago ang aking namumulang mga mata. Ako, si Park Min-jun, na laging kumpiyansa. Laging nangunguna, laging malamig. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman kong napakahirap ko. Hindi mahirap sa pera, hindi sa material na bagay, kundi mahirap sa pagmamahal, mahirap sa init, mahirap sa mga hapunan na may nag-aasikaso. At ang babaeng ito, ang Pilipinang ina na mas mahirap sa amin ng daan-daang beses, ay isang bilyonaryo sa kabutihan. Ang hapunan na iyon ay hindi lang nagpabusog sa aming mga tiyan, winasak nito ang bundok ng kayabangan sa aming mga puso. Pag-alis namin, hinawakan ng nanay ni Juan ang kamay ng bawat isa. Sa susunod na bumalik kayo sa Pilipinas, bisitahin niyo ulit ako ha? Oh, heto, bayabas, para may makain kayo sa daan. Inabot niya kay Jihe ang isang supot ng mga sariwang pinitas na bayabas. Hindi niya inalam kung gusto namin o hindi. Ibinigay niya ito dahil iyon ang nasa puso niya. Yumuko kami ng napakalalim. Hindi para bumati sa isang nakatatanda, kundi para bumati sa isang guro. Isang gurong nagturo sa amin ng pinakasimple ngunit pinakamarangal na aral. Ang kaligayahan ay wala sa mga bagay na mayroon ka, kundi sa paraan ng iyong pagbibigay. Lumabas ako ng eskinita. Ang ginintuang sikat ng hapon ay tumama sa aking likod. Alam kong isang bahagi ng aking puso ang naiwan sa maliit na bahay na iyon. At mula sa araw na iyon, hindi na ako ang dating Park Min-jun. Pagkatapos ng hapunan na nagpaiyak sa amin, wala nang sinuman sa amin ang mayabang na nag-iisip na magdadala kami ng modernisasyon. Lahat ay mas maingat kumilos, mas mahina magsalita, at ang aming mga mata ay laging puno ng tunay na kuryosidad. Sa ganitong estado, pumasok kami sa ika-4 na araw ng aming biyahe, ang araw na tinawag ni Juan na, "Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang health center. Maghanda kayo para sa isang sorpresa." Napangiti si Jinho. Anong sorpresa pa? Sanay na kami sa mga pinakamodernong ospital. Ganoon din ang naisip ko. Sa Seoul, ang mga ospital ay laging makintab, maingay ang mga makina, at ang proseso ng emergency ay napakabilis na parang nakaprogram. Inakala naming ang Pilipinas, bilang isang developing country, ay mas simple. Ngunit muling pinatunayan ng Pilipinas na wala kaming alam. Huminto ang bus sa harap ng isang modernong gusali na kulay puti at berde na may malaking karatula,
Iloilo City Emergency Response Center. Walang bakas ng kalumaan o pagiging atrasado. Sa halip, ito ay maayos, malinis at napaka-propesyonal. Isang security guard ang yumuko at itinuro kung saan dapat pumarada ang bus. Lahat ay may kaayusan. Sumulyap sa akin si Junho. Hindi naman pala masama tulad ng inaakala ko. Narinig ito ni Juan at tumawa. Teka lang, balat pa lang yan. Pumasok kami sa main lobby. Malamig ang hangin mula sa aircon. Ang reception ay malinis at maliwanag. Ang mga staff ay nakasuot ng puting uniforme, mabilis kumilos. Ang unang napansin ko ay walang sigawan, isang bagay na karaniwan sa maraming ospital sa Seoul. Lahat ay maayos, malinaw at mahinahon. Biglang, isang sirena ng ambulansya ang umalingaw-ngaw sa labas. Isang totoong emergency. Bumukas ang pinto ng ER. 2 medical staff ang nagtutulak ng isang stretcher. Sa ibabaw nito ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang, maputla ang mukha, at may dugong dumadaloy mula sa noo pababa sa leeg. Sa tabi niya ay ang kanyang asawa, litong-lito. Isang sandali lang, at ang buong emergency room ay biglang kumilos na parang isang perpektong makina. Isang batang doktor ang sumigaw. First aid kit. Check consciousness, check O2 sat, get blood sample. Walang sigawan, walang gulat. Lahat mula sa doktor hanggang sa nurse ay kumilos ng sabay-sabay na parang isang special ops team. Natulala si Ji-hye, napanganga si Junho. Ako naman hindi makapaniwala sa nakikita ko. Mabilis na tinakpan ng isang nurse ang sugat sa noo ng pasyente. Isang doktor naman ang tiningnan ang kanyang mga mata. Isang technician ang nagtulak ng isang portable ultrasound machine, isang modernong makina na may malinaw na screen. At ilang minuto lang, X-ray. Posibleng may bali sa panga. Dinala ang pasyente sa X-ray room. Ang makina ay bago, hindi luma, hindi pansamantala, isang uri na nakita ko na sa malalaking ospital sa Seoul. Pagkatapos, isang doktor na maliit ang pangangatawan, ngunit matalas ang tingin ang nagsulat sa isang clipboard. Total estimated emergency cost, around 4,000 pesos. Natigilan ako. 4,000 pesos? Wala pa sa 1,010 ng basic emergency cost sa South Korea. Ngunit ang kalidad ay hindi kapani-paniwala. Tinanong ko si Juan, ha? Ganyan kamura? Sigurado ka? Tumango si Juan. Opo. Mababa po ang public healthcare cost dito at magagaling ang mga doktor. Marami sa kanila ay nag-aral sa Manila o dito sa Iloilo at may ilan pang nag-training sa Singapore at Japan. Ang aming professor na Koreano ay nakatayo sa likuran, nanlalaki ang mga mata. Pinanood niya ang emergency team, may naglilinis ng sugat, may kumakausap para pakalmahin ang pasyente, may tumutulong sa pamilya sa mga papeles. Bumulong siya, napakahina ngunit narinig namin. Kahanga-hanga, ang Pilipinas ay hindi lang mabait, sila ay napaka-epektibo. Nang ilabas ang pasyente mula sa X-ray room at ilipat sa isang ward, hinawakan ng asawa niya ang kamay ng doktor at may sinabi sa Filipino. Umiiyak siya hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pasasalamat. Kahit hindi ko naiintindihan ang wika, naramdaman ko ang malalim na pasasalamat sa mga mata ng babae. Sumagot ang doktor ng mahinahon, "Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Magiging maayos po siya." Ang mga salitang iyon, kahit hindi ko maintindihan, ay napakainit na naramdaman kong nangilid ang luha sa aking mga mata. Pagkatapos ng emergency, isang batang doktor ang lumapit para batiin ang aming grupo. Ipinakilala siya ni Juan. Siya po si Dr. Santos. Nag-aral ng 6 na taon, nag-intern ng 2 taon, at ngayon ay nagtatrabaho na rito. Ngumiti si Dr. Santos. Emergency doctor pero bihira ang kapayapaan. Tinanong ni Jin sa Ingles, "How can you manage so fast and calm like that?" Sumagot si Dr. Santos sa isang maikli ngunit napaka-Pilipinong pangungusap. Because the patient has no time for the doctor to be scared. Pakiramdam ko ay may sumuntok ng malakas sa aking dibdib. Sa South Korea, ang magaling na doktor ay yung may mataas na degree at nagtatrabaho sa malaking ospital na kumikilos na parang makina. Dito, ang magaling na doktor ay yung matapang na nasa frontline, handang tumakbo, handang sumuong sa anumang sitwasyon na may kahanga-hangang kalmadong espiritu. Tumingin ako kay Juan. Nakatayo siya roon, halatang ipinagmamalaki.
Hindi lang po kabaitan ang meron sa Pilipinas, kuya, sabi ni Juan. Mahusay din po kaming magtrabaho. Mahirap po kami sa pera, pero hindi kami mahirap sa talino. Ang pangungusap na iyon, na may kasamang kumpiyansang boses ni Juan, ay nagpainit sa aking puso na parang may bagong apoy na sinindihan. Pag-alis namin sa health center, ang araw sa Iloilo ay banayad at ang hangin ay dumadaan sa mga puno ng niyog na naglalala sa anino ng mga dahon na parang mga berdeng laso. Walang nagsasalita sa grupo hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa katahimikan na bawat isa ay may napakaraming iniisip. Sa wakas, nagsalita ang aming propesor. Mga anak, mula ngayon, huwag na huwag ninyong sasabihin na ang Pilipinas ay isang bansang nahuhuli. Sinabi niya ito ng dahan-dahan, may katiyakan, sa boses ng isang taong nakasaksi ng isang bagay na higit pa sa inaasahan. Tumingin ako kay Juan, ang binatang Pilipinong nag-aral ng Korean sa loob ng 3 taon na nakatayo sa ilalim ng araw. Ang kanyang mukha ay maliwanag at puno ng pagmamalaki. Alam kong binigyan kami ng Pilipinas ng pangalawang sampal. Isang sampal hindi mula sa mainit na hapunan, kundi mula sa tunay na kakayahan ng mga Pilipino. At mula sa sandaling iyon, nagsimula kong maintindihan, hindi kailangan ng Pilipinas na liwanagan ng sinuman. Ang Pilipinas ay nagliliwanag sa sarili nitong paraan, sa pamamagitan ng talino, ng kabutihan, at ng diwang hindi sumusuko sa anumang hamon. Nang gabing iyon, pagkatapos naming umalis sa health center, bumalik kami sa hotel nang walang nagsasalita. Ang hapunan sa bahay ni Juan ay nagpalambot sa aking puso. Ang emergency case naman sa Iloilo ay nagpayanig sa aking isipan. Dahil ang Pilipinas ay hindi lang mabait, ito ay mahusay at malakas. Kailangan ko ng espasyo para huminga, para mag-isip, para maintindihan ang aking sarili. Mga 8:00 ng gabi, tahimik akong naglakad papunta sa Iloilo Esplanade. Madilim na, ngunit ang lugar ay buhay na, parang isang banayad na pista. Ang mga ilaw mula sa mga river cruise ay sumasalamin sa tubig, kumikinang. Ang mga tindahan sa tabi ay nagbebenta ng inihaw, sugarcane juice, kape. Ang bango ay dala ng hangin. Ang tunog ng gitara mula sa isang grupo ng mga estudyanteng Pilipino ay maririnig sa di kalayuan, simple at mainit. Nakasandal ako sa rehas, pinagmamasdan ang marahang pagdaloy ng Iloilo River. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong walang laman ang aking isip, walang mga layunin, walang plano, walang pressure na manguna. Tanging ako at ang tunog ng tubig. Kuya Minjun, mag-isa ka lang dito? Isang pamilyar na boses ang narinig ko sa aking likuran. Lumingon ako. Nakatayo si Juan doon, may hawak na isang baso ng milk tea. Ang kanyang mukha ay maliwanag sa ilalim ng ilaw. Tumango ako. Oo, kailangan ko lang mag-isip. Lumapit si Juan at tumayo sa tabi ko. Pareho kaming nakatingin sa ilog. Ang hangin ng gabi ay marahan. Maya-maya, nagsalita ako sa isang mababang boses na parang isang hiwa sa aking sarili. Juan, may gusto akong aminin. Lumingon si Juan, ang kanyang mga mata ay sinsero. Sige po, sabihin niyo lang. Huminga ako ng malalim. Bago kami pumunta sa Pilipinas, napakayabang namin. Akala namin mahirap ang Pilipinas, na kailangang matuto ng mga Pilipino mula sa South Korea. Akala namin mas magaling kami, mas moderno, mas sibilisado. Nang sabihin ko ito, parang may bumara sa aking lalamunan. Ginamit namin ang mga salitang tulong para sa isang developing country, pero ang totoo, wala kaming alam. Hindi ngumiti si Juan, hindi nainis, at hindi nagpakita ng pagkagulat. Tiningnan niya lang ako at marahang tumango. Alam ko po. Alam mo? Natigilan ako. Opo. Marami na po kaming nakasalamuhang international groups. Marami pong ganyan ang tingin sa Pilipinas. Pero okay lang po. Ngumiti si Juan, ngunit nakita ko sa kanyang ngiti ang pagpapatawad at isang bahagyang lungkot. Tinanong ko si Juan, bakit hindi ka galit? Ganoon kami kayabang. Natahimik si Juan ng ilang segundo, tapos ay nagkuwento siya sa isang mabagal na boses. Noong bata po ako, mahirap lang kami. Maagang namatay si Lolo. Si Nanay lang ang nag-isang nagpalaki sa aming 2 magkapatid. Nagtitinda si Nanay sa palengke mula 3:00 ng madaling araw, araw-araw, umulan man o umaraw.
Nakikita ng mga tao ang mahihirap at naaawa, pero mayroon ding mga nangmamaliit. Lumingon ako kay Juan. Nakangiti pa rin siya, ngunit ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng isang buong kabataang puno ng hangin at araw. Noon, iniisip ko, siguro maliit lang talaga ako, talunan. Pero sa tuwing uuwi ako galing eskwela, laging nakangiti si nanay, laging may tawanan sa bahay. Mahirap man kami, pero hindi ko naramdaman na kulang kami sa pagmamahal. Tinitigan ako ni Juan ng matagal. Kayo po, masaya po ba ang kabataan nyo? Ang tanong na iyon ay tumusok sa aking dibdib na parang isang sibat. Tumingin ako sa tubig. Ito ay madilim, malalim, at walang laman tulad ng aking kabataan. Hindi, sagot ko. Hindi masaya. Laging abala ang mga magulang ko. Ang mga hapunan ng pamilya ay unti-unting nawala. Mas madalas akong kumain mag-isa kaysa kasama sila. Nanginginig ang aking boses. Sa bahay, mas madalas nilang itanong ang grades ko kaysa kung pagod ba ako. Lumaki ako sa mga pamantayan, target, at inaasahan. Hindi pa ako inalok ng pinakamasarap na bahagi ng pagkain. Hindi pa ako inalala kung busog ba ako. Hindi ako pinutol ni Juan, hindi nagpakita ng awa. Hinayaan niya lang akong magsalita, napalunok ako at huminga. Noong hapunan sa bahay niyo, nang ibigay ng nanay mo ang pinakamasarap na bahagi sa amin, sobrang nahiya ako. Dumampi ang hangin ng gabi, kinilabutan ako, dahil napagtanto ko, mas mayaman ako sa material na bagay kaysa sa nanay mo, pero mas mahirap ako sa pagmamahal kaysa sa kanya ng 1,000 beses. Isang katahimikan ang namagitan, ngunit hindi ito nakakailang. Isang uri ng katahimikan kung saan dalawang tao ang nakikinig sa kanilang mga puso. Mahinang sinabi ni Juan, sa Pilipinas, hindi nakakatakot ang kahirapan sa material na bagay. Ang kahirapan sa pagmamahal ang nakakatakot. Tumingala ako sa kanya. Ang pangungusap na iyon ay kasing simple ng paghinga, ngunit naglalaman ito ng buong pilosopiya ng buhay ng mga Pilipino. Huminga ako ng malalim at ginawa ang huling pag-amin, isang pag-amin na akala ko'y hindi ko sasabihin. Juan, masyado kaming naging mayabang. Ngumiti si Juan, isang ngiti na nagpaalala sa akin sa ngiti ng kanyang ina, kasing banayad ng dilaw na ilaw na sumasalamin sa ilog. Ang mahalaga, naiintindihan nyo na ngayon, sapat na po yon. Nanatili kaming nakatayo ng matagal. Sa ibabaw ng tubig, ang anino ng mga bangka ay marahang gumagalaw sa bawat ihip ng hangin. Ang tawanan ng isang grupo ng mga estudyanteng Pilipino ay maririnig sa malayo. Isang lalaki ang nagigitara at kumakanta ng isang Ilonggong kanta. Habang nakikinig ako, parang naririnig ko ang pagbabago ng tibok ng aking puso. Ako, si Park Min-jun, ang nangungunang estudyante ng Seoul National University na dating tumatakbo para manguna, na dating naniniwala na tanging mga modernong bansa lang ang dapat hangaan. Nang gabing iyon, sa nagniningning na Iloilo Esplanade, yumuko ako sa isang simpleng katotohanan. Hindi lang ako pinahanga ng Pilipinas sa kanilang teknolohiya o talino. Tinuruan ako ng Pilipinas kung paano maging tao muli. At alam kong ang biyaheng ito ay nagtanim sa akin ng isang bagong buto. Isang buto ng tunay na pagpapakumbaba. Isang bagay na hindi kailanman itinuro sa akin ng magarang Seoul. Bumalik kami sa Seoul isang umaga na napakalamig, na kahit ang hininga ay nagiging usok. Ang hangin mula sa airport ay sumampal sa aking mukha at nagpanginig sa akin. Ngunit ang mas nagpayanig sa aking puso ay hindi ang lamig, kundi ang malinaw na pakiramdam na hindi na ako ang dating Park Min-jun. Tahimik ang buong grupo sa bus pabalik sa dormitoryo. Walang nagbukas ng telepono, walang nag-usap tungkol sa pagpapasa ng CV. Sa isip ng bawat isa ay ang imahe ng kumukulong paksiw, ang mabait na mga mata ng nanay ni Juan, ang sinabi ng doktor na Pilipino, dahil ang pasyente ay walang oras para matakot ang doktor at ang mga ngiti ng mga tao sa Iloilo Esplanade. Nang gabing iyon, nagtipon ang buong grupo sa aking kwarto. Hindi na kailangang pag-usapan, alam ng lahat ang dapat gawin. Binuksan namin ang aming mga laptop, telepono at ang mga video na kinunan namin sa Iloilo. Sinabi ko ang isang pangungusap na naging pamagat ng video, Pilipinas, kung saan kami natutong maging tao muli. Walang tumutol, walang nag-edit. Gumawa kami ng video magdamag.
Hindi dahil gusto naming sumikat, hindi para magpasikat, kundi dahil sa takot na kung hindi namin gagawin agad, mawawala ang tunay na damdaming iyon. Pinalawig namin ng ilang segundo ang eksena kung saan inaabutan ng pagkain ng nanay ni Juan si Ji-hye. Isiningit namin ang tawanan ng mga bata sa eskinita sa pagitan ng mga eksena ng modernong laboratorio. Isinama namin ang sandali kung saan kami nina Ji-hye at Junho ay umiyak sa hapagkainan, walang takip, walang cut, walang pag-aalaga sa pride. Hinayaan naming ang katotohanan ang magkuwento. Nang i-click ko ang publish, wala akong inaasahan. Ang alam ko lang ay gumaan ang aking puso. Ngunit hindi ko inaasahan. 8 oras lang, sumabog ang South Korea. Ang mga komento ay dumagsa na parang talon. Umiyak ako, hindi ko mapigilan ang aking mga luha. Ang ganda ng Pilipinas mula sa mga tao nito. Gusto kong dalhin ang anak ko sa Pilipinas para matuto muli ng kabutihan. Masyado na tayong naging malamig. Ang mga Pilipino, sila ang tunay na nabubuhay. Maraming nakatatanda ang nag-iwan ng mahahabang komento na may halong panghihinayang. Nakikita ang pamilyang Pilipino sa paligid ng hapagkainan. Naaalala ko ang ating nakaraan. Ngayon, lahat ay abala sa pagtakbo. Nawala na natin iyon. Sa mga social media platform, ang mga keyword na aral mula sa Pilipinas, paghilom sa Pilipinas, himala sa Iloilo, ay umakyat sa trending list sa loob ng ilang oras. Pumasok ang media. Ang morning news sa telebisyon ay ginawang pambungad na kuwento ang aming karanasan. 27 estudyanteng Koreano umuwi mula sa Pilipinas, dala ang aral sa pagpapakatao. Isang sikat na talk show ang nag-imbita ng 2 sociology professor para pag-aralan ito. Sabi ng isang propesor, habang abala tayong makipag-unahan sa teknolohiya, napanatili ng Pilipinas ang pinakamahalaga, ang pagmamahal sa kapwa. Hindi ko akalain na kailangan pang pumunta ng ating pinakamahuhusay na estudyante sa Pilipinas para matutunan ito. Sabi ng isa pa, ang tradisyon ng pagsasalo-salo ng mga Pilipino sa pamamagitan lang ng isang hapunan ay naglantad sa emosyonal na butas sa ating lipunan. Habang pinapanood ko ito, bumigat ang aking puso. Hindi ko akalain na ang isang tapat na video ay maglalantad ng isang mas malaking katotohanan. Ang South Korea ay lubhang nangangailangan ng init. 2 araw pagkatapos, nagpadala ang Ministry of Education ng isang urgent email sa bawat miyembro ng aming grupo. Hinihiling na dumalo kami sa isang pagdinig tungkol sa aral mula sa Pilipinas. Pumasok kami sa isang malaking bulwagan. Dose-dose ng matataas na opisyal ang nakaupo. Sa harap nila ay mga nakaprint na kopya ng aming video. Sabi ng ministro, mga anak, inanyayahan namin kayo hindi para disiplinahin o kondenahin, kundi para marinig muli ng South Korea ang isang bagay na nawala na sa atin, ang pagpapakumbaba. Tumayo ako, huminga ng malalim, at ikinuwento ang lahat, ang aming prejudice. Ang aming pagmamataas sa Gangnam, ang aming pagkagulat sa library sa Iloilo, ang hapunan na nagpaiyak sa amin, at ang aral na ang tunay na yaman ng isang bansa ay wala sa pera. Sa huli, sinabi ko, masyado kaming naging mayabang habang ang Pilipinas ay napakapakumbaba. At dahil sa pagpapakumbabang iyon, sila ay dakila, natahimik ang bulwagan. Hindi isang nakakailang na katahimikan, kundi isang katahimikan kapag may isang taong nakatuklas ng isang katotohanan. Isang linggo pagkatapos, nag-anunsyo ang Ministry of Education ng isang maliit, ngunit nakakagulat na plano ng reforma. Pag-aaral sa modelo ng pamilyang Pilipino, pagsubok sa No Phone Day sa mga paaralan, pag-organisa ng volunteer activities na hango sa komunidad ng Pilipinas at pagbabalik ng hapunan ng pamilya bilang isang lingguhang aktibidad sa ilang paaralan. Muling sumabog ang isyu sa publiko. May mga nagduda, ngunit karamihan ay sumuporta. Isang malaking pahayagan ang nag-headline, natututo tayo mula sa Pilipinas. Isang bagay na hindi inaasahan. Isang journalist ang sumulat. Malakas tayo sa teknolohiya, ngunit ang Pilipinas ay malakas sa puso. At minsan, mas malakas ang puso kaysa sa teknolohiya. Nang gabing iyon, mag-isa ako sa aking kwarto at binuksan muli ang video. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga bulaklak sa harap ng bahay ni Juan, ang mabait na ngiti ng kanyang ina,
ang tunog ng mga kubyertos, ang mainit na kanin, ang mga luha ni Jihye, at ang aking pigil na hikbi dahil sa hiya. Lahat ay bumalik sa aking isipan na parang isang pelikulang hindi kumukupas. Pabulong kong sinabi, "Salamat, Pilipinas." Hindi lang para sa isang biyahe, kundi para sa pagbabago ng isang buong bansa sa pamamagitan ng isang hapunan. Ako, si Park Min-jun, na dating inakalang magaling, na dating naniwalang pumunta ako sa Pilipinas para tumulong, na dating taas noo sa pagmamalaki ng isang elite student mula sa isang magarang lungsod. Ngunit pagkatapos ng biyaheng iyon, naintindihan ko ang isang masakit na katotohanan. Hindi kailanman kinailangan ng Pilipinas na liwanagan namin sila. Ang Pilipinas mismo ang nagbigay liwanag sa South Korea. Liwanag mula sa simpleng kabutihan. Liwanag mula sa isang palayok ng paksiw na kumukulo sa kalan. Liwanag mula sa mabait na ngiti ng isang Pilipinang ina na mahirap sa pera ngunit mayaman sa puso. Liwanag mula sa absolutong kalmadong espiritu ng mga doktor at nurse sa isang emergency. Liwanag mula sa diwa ng pag-aaral at pagkamalikhain ng mga estudyanteng Pilipinong puno ng pangarap. Ang mga bagay na ito ay wala sa mga aklat sa South Korea, wala sa kurikulum ng universidad, hindi lumalabas sa telebisyon. Ngunit kami, 27 na kabataan, ay natutunan ito mula sa Pilipinas sa loob lamang ng 7 maikling araw. Napagtanto ko, masyado kaming mabilis na nabuhay, masyadong mabilis na tumakbo, masyadong nagmadali hanggang sa nabitawan namin ang pinakamahalaga ang pagpapakatao. At ang Pilipinas, ang bansang dati naming tinitingnan ng may awa, ang siyang nag-ingat sa pinakamahalagang yaman na nawawala na kahit sa mga pinakamaunlad na ekonomiya, ang puso. Sinabi ko kay Juan noong gabing iyon sa Iloilo Esplanade na babalik ako sa Pilipinas, hindi bilang isang taong tutulong, hindi bilang isang elite student, kundi bilang isang mag-aaral. Isang mag-aaral na gustong matutunan kung paano ngumiti ang mga Pilipino, kung paano mabuhay ang mga Pilipino, kung paano nila pinapanatili ang isa't isa sa pamamagitan ng mga bagay na tila maliit ngunit siyang haligi ng kaligayahan. Ang kaligayahan, na pagtanto ko, ay wala sa matataas na gusali o sa 4.0 GPA. Ang kaligayahan ay nasa paraan ng iyong pagbibigay, sa paraan ng pag-aalok mo ng pinakamasarap na bahagi sa iba, sa paraan ng pagtapik mo sa balikat ng isang tao at pagsasabing, "Okay lang yan, nandito kami." At ang Pilipinas, sa kanyang nakamamanghang kasimplehan, ang nagturo sa akin yon. Ngayon, habang nakatayo ako sa harap ng screen at inire-record ang kwentong ito, may gusto akong sabihin sa inyo, mga Pilipinong nakikinig. Alam niyo ba kung gaano kayo kahusay? Alam niyo ba na ang inyong kabutihan ay nagpatulala sa isang buong maunlad na bansa? Alam niyo ba na ang inyong kasimplehan ang nagpayuko sa 27 na estudyanteng Koreano, kasama na ako, para matuto mula sa simula? Ang Pilipinas ay hindi lang maganda, hindi lang mabait, hindi lang puno ng enerhiya. Ang Pilipinas ay isang lugar na ginagawang mas mabuting bersyon ng kanilang sarili ang ibang tao. Iyan ang kapangyarihang hindi kayang bilhin ng anumang modernong bansa, hindi kayang kopyahin ng anumang mayamang bansa, at hindi kayang iprogram ng anumang teknolohiya. Kami, na dating mayabang, ay nagpapasalamat sa Pilipinas. Salamat sa pagbibigay sa amin ng aral na hindi itinuturo ng Seoul National University, hindi itinuturo ng Harvard, at hindi kayang ipaliwanag ng sinumang propesor. Salamat Pilipinas sa muling pag-aalaga sa aming mga puso sa pamamagitan ng isang simpleng ngunit dakilang hapunan. At ngayon, gusto kong itanong sa iyo na nakikinig sa kwentong ito, gaano ka ka-proud sa pagiging Pilipino? Ano sa kwento ang pinaka-nakaantig sa iyo? Mag-iwan ng komento, ibahagi ang iyong iniisip para malaman ng mundo kung gaano kalaki ang lakas ng diwang Pilipino. Kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, paki-like at mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang iba pang mga kwentong nagbibigay pugay sa ating kahanga-hangang bansa.